Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? So ngayon, magre-review ulit tayo ng unit. I-review natin itong sinasakyan ko na napakagandang unit. Alam niyo na ba to? O yan, naka-captain seat. O, di ba? Pang executive na executive. Pang pamilya. O, nahulaan niyo na? Pero teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po yung channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. Simulan natin yung video na yan after ng intro na to. So napanood nyo na yung intro. Ang ganda ng ang ganda ng bago nating intro, no? Syempre, in-update ko na. Malalaki na kasi mga bata. So binago ko na yung intro natin. Di ba? So ang i-review natin ngayon ay Staria Premium, yung 7-seater. Yan. Kung naghahanap kayo ng pampamilya na van, artista van na pasok sa budget nyo, pwede to. Staria 7-seater Premium. So simulan natin yung video. Ikutan natin yung unit. Simula't simula. Lahat ng pwede nyo malaman, sasabihin ko. Kung may makalimutan man ako, i-comment nyo agad. Pag-usapan ulit natin dito sa showroom habang andito tong unit na to. Kasi maraming bumibili ng unit ng Staria ngayon. Ang dami yung nakikita sa daan. So, tara, simulan natin yung video mga ka-auto. Let's go! So si Staria, siya yung mother ng Stargazer. De, joke lang. Pero yun nga, doon kasi tingnan nyo, halos magkamukha sila, di ba? Futuristic yung mukha nila. Then yun nga, si Staria ang pumalit kay Star X. Yun yung history ng Staria natin. So simulan natin sa gulong. Ang gulong niya 285/55 R18.
Ang ganda naman ng mugs na to. Ayan, no? 6 holes. So, napakatibay talaga nito. So, ito yung ilaw. LED. Tapos, ito yung muka. Ilaw niya, LED. Then, may mga bronze sa mukha niya. Sa grill. Tapos, may mga sensor tayo dito. May 4 sensor tayo dito. At meron tayong 360 camera. Ito. So, puntahan naman natin yung makina. Alam ko, excited na kayong alamin ang makina ng Starya natin. So, tara, puntahan na natin. So, ito ang makina ng Starya Premium natin. 2.2 CRDI VGT VOHC 16 valve Euro 4. Ito pa, 8-speed automatic, may turbo ang makina ng Starya Premium natin, di ba? Ang eksaktong displacement nito ay 2,199cc. So, matipid pa rin talaga sa diesel. Diesel to mga ka-auto, ha. Diesel tong pinag-uusapan natin. Wala namang gasolinang variant si Starya. So baka kasi malito kayo kasi sinabi ko sa inyo kanina na Stargazer ay kinuha yung mukha dito sa Starya. So hindi, diesel ang Starya natin. Ang Starya Premium natin ay may 177 PS at 3,800 RPM. So napakalakas ng makina niya. Meron na rin siyang maximum torque na 430 Newton meter at 1.5 to 2,500 RPM. So yun yung makina niya. Punta naman tayo sa interior. Yan. Pero syempre, ibaba muna natin tong hood. So pasukin natin yung interior. Napaka-elegante, no? Tingnan nyo. Ang ganda-ganda naman ng Starya na to. May bronze din dito sa side mirror. Yan. Tapos, ito smart entry na rin. May with accent na bronze sa door handle. Yan. Tignan natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Uy, pagsakay ko pa lang. Di ba? Buwan laki naman ang legroom nito. 2 dangkal mga ka-auto. Ibig sabihin sobrang relax na relax pag umupo dito. Mas sobrang convenient. Diba? Ayan o. Oh, i-stretch ko yung neck ko. Diba? 2 dangkal oh. Grabe to mga ka-auto. So, tingnan natin naman yung room height. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung room height. May 1 dangkal. Ayan. Yan. So napakaluwag nito mga ka-auto. Napakasarap sumandal dito syempre. Napaka-convenient. Di ba? Oh, ito naman yung glow box natin. Napakaluwag ng napakadaming pwedeng ilagay. Na dokumento. Yung mga warranty, syempre mga owner's manual dito natin ilalagay yan. So, tingnan natin yung ipag-isara natin itong bintana. Ay, napakasarap ng pasahero. Lagi kasi ako driver ni Gaspar. Tingnan yung mga ka-auto. Kung dito ako uupo, ako yung pasahero, di ba? Napaka-wide ng bintana. Ang dami kong pwedeng ang luwag-luwag, parang laki-laki ng Starya Premium natin. Di ba? So, dito, sa sidings niya, color gray yan, leather. Yan. Oh, yung armrest ko, diba? So, puntahan naman natin yung likod, yung upuan sa likod, saka yung mga amenities nito. So, bago tayo bumaba, sabihin ko ng airbags bago ko makalimutan. Isa sa passenger, isa sa driver, 2 sa side, at 2 sa curtain. Ayan, airbag. So, total of 6 airbags. Yan mga ka-auto. Tara, baba na tayo. Puntahan natin naman ang sa likod na passenger.
Ito, yung dual sliding niya, itap mo lang dito, automatic na yan. Bubukas yan. Yan. Diba mga ka-auto, napaka-angas naman ito. Napakaganda ng quality, napaka-elegante. Ayan, makikita nyo, ayan, naka-Ottoman. May Ottoman yung ano, may Ottoman si Staria. Dito yung option ng Ottoman, ayan, sa side. Tapos ito naman, meron tayong seat saka cold dito sa ano, sa upuan. Ayan, seat ventilated. Ayan. Ang material na ginamit ay leather with brown na ano. Brown ba to? Beige. Yan. Top configuration, dalawa sa unahan, dalawa sa gitna, tatlo sa likod. Yung dalawang nasa gitna, parehas yan. Naka captain seat. Ayan. Parehas naka captain seat to. Yung legroom, ito. Yan, sa Nico, yan, isang dangkal. Dahil nga nakaangat yung Ottoman. Pero pag binaba, yan, isang dangkal yan. Yan, no? Tapos, meron tayong charger dito. Tapos, pwede mo itong i-push para lagayan ng water bottle mo. Then, meron din lagayan doon. Okay? Ito yung aircon. Yan. Dito mo, yung mga buttons, dito mo siya pwedeng galawin. Yung aircon mo. Tapos itong malaking moonroof, nabubuksan to, doon natin sa harap pipindutin. Ito automatic yung moonroof, then yung sunroof ay manual lang. Ito. Yan. Diba? Yung moonroof yan, yung malaki na yan, moonroof yan. Tapos tingnan natin yung ano, yung height. Diba? Kung gaano ka komportable ang pasahero. Pag magbabiyahe, isara natin. Wait lang. Diba? May private shade ka dito. Yon. Diba? Pang executive na pang executive. Para hindi ka masinaga ng araw pag bumabiyahe ka. Kung lalagyan mo siya ng tin, tapos may private shade ka pa, eh hindi ka napapasukin talaga ng araw dyan. So, iangat natin. Kung gusto mo naman ng fresh air, nabubuksan to. Diba? Nabubuksan to kung gusto mo ng fresh air. Yan, pwede siya mabuksan. Pwede rin masara. Diba? Ang cool! Napakaganda. Sa aircon, dalawa dito, dalawa rin dito. Total of 6 na air vent dito sa loob pa lang. Yan. Diba? Pakaangas naman talaga nito. So tara, punta tayo mga ka-auto sa likod. Madali lang makapunta sa likod kasi may daan nga tayo papunta sa gitna. Diba? So tara, puntahan natin kung gaano kaluwag. Diba? Nakapunta ako sa likod na mas madali. Napakaluwag nito. Ang luwag pa nito. Diba? Siguro mga, ayan, mataba ako mga ka-auto ha. 5'7" yung height ko. Pero yung legroom ito, ayan o, isang tangkal at kalahati pa yung legroom natin. May charger tayo dito. Fast charger to, mabilis yan mga ka-auto. Then meron din tayong private shade. Yan. So para hindi tayo masinaga ng araw pag may iniitan tayo, pag uupo kayo sa likod, maluwag pa. May armrest. Tapos may mga lagayan din tayo ng water bottle natin. Dito naman tayo sa kabila. Yan, dito yung gitna. Nasa gitna ako mga ka-auto. Kasyang kasya pa. Pag sumandal ako, sobrang luwag. Maluwag pa talaga mga ka-auto. Hindi ko in-adjust yung upuan, pero yan pa rin yung legroom.
Oh. Dito naman tayo sa kabila. Sa side, kabilang side naman. Oh, may ambient light dito. Tapos may armrest din, may lagayan din ng mga water bottle natin. May charger din. Hindi kayo mag-aagawan sa charger, mga ka-auto. Meron din tayong private shade. Di ba? Kung gaano kaluwag to, grabe to. Ayan, mga ka-auto. Oh. Para lang ako nasa second row. Pero third row na to, mga ka-auto. Sobrang luwag nito. Promise. Tapos, syempre, may aircon din dito. Yan. May kanya-kanya kayong aircon. Dito sa harap, 4 yung aircon. Tapos, ayan. Dito sa gitna pala, 4 yung aircon. Ayan. Tapos, dito sa likod, 2. May sarili kayong dome light. Ayan, di ba? Ayan, tapos aircon. So hindi kayo maiinitan dito. Saka yung aircon nga ng mga Hyundai natin na unit is napakaganda. So puntahan naman natin yung likod para maipakita ko sa inyo kung ano yung pwede nyong masulit kay Staria Premium. So let's go. Oh, hindi ako dadaan sa, hindi ko ibababa, hindi ko i-adjust yun. Makakadaan ako dito sa gitna. Ayan. Yan. So, di ba? Nakalis tayo sa loob nang hindi ina-adjust yung upuan. Yun, di ba? So, isa na muna natin to. Tapos, sasabihin ko sa inyo yung pwede natin makita kay Staria Premium. So, bago tayo pumunta sa likod ng Staria, alamin muna natin ano nga ba ang suspension nito. Sa front suspension niya, ang front suspension niya ay MacPherson with coil spring. Yan. Pagdating sa likod, ang rear suspension naman niya ay rigid axle 5-link with coil spring or lip spring. Yan. So, di ba? Napakaganda ng comfort dahil nga maganda yung suspension. Dito naman tayo sa likod. So dito naman tayo sa likod. Ito yung ilaw niya na napakahaba. Ito yung nakikita ko pag nagpepreno, ang haba ng ilaw. Then ito naman yung spoiler. Ayan. Then ito, may badge tayo dito na Staria sa likod. Ito yung camera. Then dito natin bubuksan ang Staria Premium natin. Meron din siyang 4 sensor, mga ka-auto, dito sa likod. 4. Tapos ito yung lagay ng luggage. Pwede pa siyang ma-move kung nasisipan kayo doon. Pwede siyang ma-move. Yan. Backward. Then pwede ma-forward. Yon. Ito. Backward. Then angat ulit, forward. Di ba? Hindi ko pa ina-adjust yung kanina pero sobrang luwag na. Paano pa kaya pag in-adjust ko, di ba? So mga ka-auto, 5 years warranty ang lahat ng unit ni Hyundai. O dito naman ang spare tire. Yung bukasan ng spare tire natin. Then ito yung spare tire sa ilalim. So yun, ito. Yan. So para ibaba na rin ng pinto, ito rin. Yan, automatic siya. So napakaganda. Diba, paano kaya natin to ipapark? Paano kaya natin ipapark tong gantong kalaking sasakyan? Ano nga ba yung dimension? Alamin natin. Yan. So paano nga ba natin siya ipapark? Ang overall width niya ay 1,970 mm. Then yung overall height niya is 1,900 mm. Overall length
Ilan nga ba yung overall length niya? Ang overall length niya is 5,253 mm. Then yung ground clearance natin ay 186 mm. Diba? So, yung wheelbase 3,273 yung wheelbase niya. So, alam nyo na kung paano nyo siya ipapark, mga ka-auto. Puntahan naman natin ang paborito ng lahat. Paborito ko syempre, ang driver's side. So, pasukin na natin. Lagay mo lang yung tambo, then yung susi mo, pwede mo na mabuksan. Yung susi mo dapat nasa bulsa or nasa pantalon. Yan. Nandito na tayo sa driver's side. Yan, no? Kahit driver, yung armrest niya napakaganda pa rin eh. Oh. Tapos lock and unlock. Ito yung control para sa side mirror. Yan. Tapos ito yung infotainment natin. Then ito yung instrument cluster. Okay. So andito na ako sa manibela. Papakita ko sa inyo na telescopic and tilt up and down siya. Tilt up and down, then telescopic. Wait lang. Dapat kasi dalawang kamay ito mga ka-auto. Pero tignan natin kung kaya. Yan. Oh. Oh, di ba? 'Yon. Tilt up and down, saka telescopic. 'Yon. May paddle shift tayo dito. Ito, plus saka minus. Yan. So mga ka-auto, sa manibela niya, dito nyo sa ang kaliwa ay para sa infotainment. Ito, volume, mode, kung saan gusto mong tumawag. Ito, kung gusto mong i-drop yung call, pwede ito. Then, etong kanan naman para sa instrument cluster. Yan. Kung ano yung gusto nyo malaman sa kotse, mga ka-auto, andito sa instrument cluster. Ito lang ipipindutin nyo. Then ito yung option nyo para ibaba. Yan. Okay. Punta tayo sa infotainment. Sa infotainment natin, meron tayong 8-inch touchscreen with Apple CarPlay at Android Auto na wireless. Meron tayong Bose na speaker, surround speaker. Yan. Napakaangas, no? Napakaganda nito kapag bumabiyahe kayo ng malayo kasama ang pamilya nyo. Buong buo yung sounds. Yan. Then, ship by wire. Hindi na katulad nung decambio, may stick pa. Ito, pipindutin mo na lang like park, reverse, neutral, drive. Pipindutin mo na lang kung ano yung gusto mo. Oops, teka, nawawala yung handbrake. Hindi ko makita yung handbrake, pero ito yon. Kunwari lang. Parking brake with auto hold. Ayan. Siyempre, katulad ng normal na handbrake, kapag i-engage mo yung handbrake, ito, pataas. Then, kung i-disengage mo, pababa naman. Yun. Yun yung paggamit ng parking brake with auto hold. Si auto hold, safety feature siya ng isang sasakyan na kapag nasa stoplight tayo at aandar ka na, hanggat hindi mo tinatapakan yung silinyador mo, hindi siya tatakbo. Unlike yung sa ibang automatic na sasakyan na wala pang auto hold, na basta naka-drive, ibaba mo na yung handbrake, tatakbo na kahit hindi mo pa tinatapakan. Tama? So yun. O dito naman tayo sa center console natin. Ayan, may nakalagay na Staria ambient light dito sa palibot. Tapos ito, tanggalin mo lang yan. Then meron tayong dalawang cup holder dito, lagayan ng mga gamit na kung ano-ano natin. Yan. O, diba? Meron din dito taguan. Then meron tayong charger, 12 volts USB. Yan, dalawang USB, isang 12 volts. Ito pa, yung wireless charger. Ito, lalagay mo lang yung phone mo, iilaw to para mag-charge na ang mga cellphone natin. Tapos yun, hindi ko nakipakita yun, nasa likod ako.
Meron pang pwedeng storage dito sa ilalim. Pero storage na siguro yun nung napasok passenger. So, di ba? So, mga ka-auto, tapos na tayong ma-review yung interior, yung exterior, yung dimension. Punta naman tayo sa safety. Syempre, ang daming safety features nito. May ADAS features to na marami, katulad ng Stargazer Premium, GLS na Creta, tapos Castin, lahat ng top of the line ng Hyundai. Meron din syempre ang premium. Lahat ng safety features ng top of the line ng Hyundai, meron din syempre ang Staria Premium natin. Ano-ano yun? Yung ADAS features natin or Advanced Driver Assistance System, yun yung Lane Keep Assist, yun yung safe exit, front collision, blind spot collision, blind spot monitoring, yun, driver assistance warning. Yun yung mga safety features na meron din si Staria Premium natin. Yung button para sa sunroof, ito, yan, andito, yan. So, nandyan yung button, tapos ayun, ito manual to, pwede yan, manual. So, yun. So, yun mga ka-auto, kung may mga nakalimutan man ako sabihin tungkol sa premium natin, sa Staria Premium natin, comment nyo lang. Babalikan natin. Andito pa ang unit, so pwede pa nating balikan. Pasensya na ulit, bago lang ulit nag-review, so marami akong pwedeng makalimutan mga ka-auto. Inaamin ko naman yun, syempre. Kung yung tawag sa ganito, tulungan nyo ako, i-comment nyo below, tapos yun, i-correct natin. Pupunta ulit tayo dito sa showroom para i-correct to. So yun mga ka-auto, na-review na natin tong magandang unit na to. Napakagandang unit nito para sa pamilya nyo. Kung naghahanap kayo ng diesel na family van, artista van, di ba? Classic na classic kasi, sobrang ganda. Tapos kung naghahanap kayo ng mas magandang van, kasi nasanay lang tayo sa mga Grandia, okay, high ace, pero syempre may van na tumatapat doon sa van ng Toyota. Yun yung Staria natin, di ba? So kung may question kayo, message nyo lang ako, message nyo lang kami. Ilalagay ko dito sa link natin yung Viber number ko, FB number, FB name namin, para doon nyo kami i-message, page namin, yan. Tapos baka may mga friends kayo na hindi pa nakasubscribe, share nyo to para makapag-subscribe sila. Sa lahat ng OFW natin, mga ka-auto, mag-iingat po kayo dyan kung saan man kayo naroon. Pasensya na kayo, ngayon lang ulit nakapag-review. Dadalasan na ulit natin yung pag-review ng unit. So ayun, maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po, tumabot kayo sa puntong ito. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Yun nga, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel namin at pinapanood nyo tong video na to, kung gusto nyo ng mga ganitong video, like yung nag-vlog ng unit, nagre-review ng unit, nagre-release ng unit, nagbibigay ng magandang promo, punta lang po kayo sa Team Angeles Vlog, i-subscribe nyo, then message kayo, tutulungan ko kayo, i-assist ko kayo, bibigay ko yung best deal namin. So maraming salamat mga ka-auto. Kung may nakalimutan man ako, comment nyo lang below, pag-usapan natin. So mag-ingat po lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood. Bye!